ano ang ginagawa talaga, responsibility bilang external manager sa inyong pagkakaintindi? Sa pagkakaalam ko, bilang external manager, dapat naalagaan yung mga customers, nasa-satisfy yung mga needs nila. Aside din sa customers, dapat ma-implement kung ano yung dapat ma-implement, yung system, yung culture. Kasi kapag na-implement mo yan, nasunod mo yan, everything will follow kasi. Everything will follow. Yes. Definitely. Good day mga paps! Partner! Good day mga paps. Mm. Partner, magandang araw sa'yo. Magandang araw na naman ulit sa atin. Ganda talaga ng araw ngayon. Siyempre. Magkano na ang gasolina? Putsang Diesel po. 100 plus na, partner. Oo. Nako, Ay, nako. masakit na Diyos sa ko. bulsa papunta dito. Kaya bumili na kami ng mga bike, mga paps. No? One of these days, magbabike na lang kami. Abangan nyo yan sa kwean natin, sa Kwentong Katituhan. Yan. Pag sinimula natin yan. Mm-mm. Anyway, episode 8 na tayo mga paps. Itong kagandahan dito. Oo nga, no? May special guest tayo. Parang kailan lang? 8 na pala ngayon. Oo nga, episode 8 na. Episode 8 na. Oh. At kasama natin dito ang ating mga kapamilya sa Master Garage, Quezon City. Oh. Okay. Hindi ko sila kilala ha, pero papakilala ko sila sa inyo. Sila na mag-introduce sarili nila. O sige, di ba? papakilala ko sa inyo. Para magpakilala sila. Papakilala niyo sarili niyo. Go ahead. Relax lang. Sige, sino muna? Siyempre. Ayan. Pakilala po namin pala sa inyo ang aming operations managers. Dalawa po operations managers po namin dito. Sa internal Isang at saka internal, external. External. Okay. Sila na po bahala. Papakilala po namin si Ma'am Loli at saka si Ma'am Lena. Umpisahan natin sa internal. Internal before external. Hi. Hello. Gandang hapon. Ako pong Operation Manager Internal sa Master Garage Quezon City. My name is Lena. Buo. Buo. Mapa kasi sir eh. Ako na lang, Magdalena. Ilang taon? Bakatagal dito? Ilang taon? Ano mag 3 years, sir. Oh, ilang taon ka na ba ngayon? Ano po, 26 na ako ngayon, sir. 26. 22, 23. 2022, nung dumating ako dito. 2022, 23 years Master old. Garage. So, 22 years old ka na. Plus 4 ni. Kasi 2000 o 99? 99. 99! 1999. Ano ba ang doon? Millennial? Reveal your age. 26. Millennial. Millennial, di ba? Yan ang millennial. Millennial. 2026, mag-27 ka na. Magto-27 ako, sir. Tama ba This yun? year. Millennial o Gen Z? Gen Z, sir. Gen Z. Gen Z. Wow. 1997 to 1999. Ito ang Gen X. Ito ang Gen Tayo, Z. sir. Ikaw. Gen X tayo. Kasama natin yan si Ma'am Loli. Ka-gen natin yan, ka-gen. Gen no? Ito mga Gen Z. Ka-genre. Ka-genre. Gen Z and Gen X. Yes. Di ba? Yes, mga. May asawa, may boyfriend. Naku. Single po. Single. Pero Single. in pero in a relationship. in complicated. Melo, in a relationship daw, Melo. In a relationship. Single daw, Melo. Tama naman daw. Oo nga. sa marital status, single. Pero Oo, tama. current Taken. status. It's Unavailable. Yan, okay. Loko mo, Melo. Susunod ka namin dito. Alam mo, si Ma'am Lena, pumasok yan dito sa Master Garage at the age of 23. 23. sir. Mm-mm. Imagine mo, no? Batang At ang bata. bata pa yan, kakagraduate lang yan ng college nun. Kahit it times 2. Pang ilang work mo to? Ano na to, sir? Third job. Pangatlo. Third job, no? Third job na to, sir. Magkasama kayo dati ni Classmate ba kayo ni Faith? classmate ni Ma'am Faith, di ba? Faith, yes. Sa Faith. college o high school? College. PUP. PUP sa Santa Mesa. Yun. Oo. Mga Classmate sila ng pamangkin ko na which is dati rin nagtatrabaho dito, si Faith Torres. Yan. Horan. Shout out dyan. Shout out, Ma'am Faith. Shout Hello. out, Faith.
Ayan. So, pumasok niya si Ma'am Lena. Batang-bata pa yan. Oo. Payat pa. Oo. Kahit i-times 2 na edad, di pa rin tayo abot eh. Nagtanong sa akin si Ma'am Lena nung minsan. Oo. Siya, pwede bang Kasi meron test. Baka pwede. Ano? Sabi ko, hindi pwede. Ano? Pwede ano? Ano daw? Ano daw? Hindi. Ano daw? Sige. Buklatin ko na. Sir, pwede bang mag-boyfriend dito? Wow! Kasi si Ma'am Pete, tsaka sila Sabi ko, wala akong nakameme ako nun kasi Tinanong ni Ma'am Lena? Pwede Sabi ko, mag-boyfriend dito? actually, hindi pwede. Sa totoo, hindi naman talaga pwede. Kaya lang, syempre, in every rule, there is an exemption. So, basta, wag nyo lang idamay ang trabaho pag kayo nagka-problema. Basta wag lang magkaroon ng conflict. Kasi pag nagka-conflict yan, parehas mamimili kayo kung ikaw o sino ang maiiwan. May matatanggal na isa. Ayun din naman ang sinabi ko kila Faith nung araw. Pero family naman kasi tayo. Kung magmamahalan kayo, wala naman kami magagawa. Hindi na kayo Oo nga. bata Paano si Aya? The more na pipigilan namin kayo, mas lalo kayong Hindi bahala kayo, basta wag nyo lang idama yung trabaho. Oo. Ayun, namili sila. Si Jones naiwan. Parang hindi na po ganun. Umano na pala. Na-implement na pala yung rule na yun. Pwede. Ayun. Eto nga, media na lang natin. Si Alec tsaka si Ma'am Ara. Di ba? Hindi, pumasok naman. Meron na sila. Oo. Magpasawa na sila Tama. At sino ba? Si 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 Russell. Ma'am Aya tsaka si Sir Jason Cancino. Wala pa yan. Wala pa. Wala pa Oo. bubu. On the process pa siguro. Yan. Galing Ang pinaano lang naman is, matatanda na kayo Hindi na namin pwedeng panghimasukan pagdating sa kung anong nilalaman ng iyong mga puso. Inyo yan Basta, pagdating sa trabaho, hindi pwedeng makompromise yun. Hindi pwedeng magkaroon ng conflict. Definitely. Tama. So, sino pa bang wala naman tayong dalaga sa baba Ha? Wala na, benta na Secret on? Ay, meron May bago. secret on? MU. MU. Si Isa, meron pala tayong dalaga sa baba. Ay, binata din. Binata din. Si Manuel, dalaga? Binata. Itong si Manuel na daw. Loko mo, Manuel, malapit-lapit ka na rin dito. So, si Ma'am Lena, 4 years na sa atin, sa Master Ganas Quezon City. 4 years na. Tama, 4 years 4 years. 4 years na. June. April. Sa May. May. May sa 4 years. Ang bilis. Bilis lang Nag-start si Ma'am Lena. Sige ma'am, ano mo yung position mo pagdating mo dito? Then, Kwento mo, Ma'am Lena. Oo. Actually, nung nag-start ako dito, sir, hindi kasi talaga clarified ko ano talaga yung pinaka-position ko that time. Parang, Oo nga. basta nasa admin part na ako noon. And then, hybrid na rin kasi ginagawa ko that time, Oo. sir. Talagang, maraming role. Dami. Nag-cashier, sa Resibo. finance, sa resibo, sa parts, Oo. nag-prepare ng parts, nag-quotation, Kaya nga. canvas ng mga pyesa. Sir. Yung, kumbaga, yung mga role ng mga paisa-isang tao, ginawa ko siya as one man Oo. before. Yan. Kasi naman yun yung time talaga natin na wala rin talaga Kaya- sistema. Kaya mo dinaanan yun lahat ng yun kasi nga may direksyon. May direction. Na which is, ikaw ngayon yung internal Oo. OM. So, kailangan mo naman kasing madanasan yan para alam mo kung paano gawin. Para alam mo kung paano ituro sa kanila na eto dapat yan, eto. Yan naman talaga ang role ng isang manager. Dapat alam niya lahat ng operation. Tama. Ayan. So, actually, pilit sa hinog to pero wala tayong magagawa. Kundi, Oo. kailangan mo mahinog. Ano talaga to Oo, Talagang hindi ano naman tawag pwedeng- natin to? Hindi naman pwedeng kukuha natin sa labas, tapos lalagay natin Oo. dyan. Mali naman yan.
Ang tindi ng pinagdanasan po ni Ma'am Lena dito. Mm. Diyos ko, yung time pa nung ating, ano, diba? Hindi na natin, ano yun. Yung ating previous OMs. Yung dalawa. Nabutan ni Ma'am Lena yung dalawa Oo, eh. sir. Nabuta mo si ano, di ba? Oo. Nabuto ko, sir. Si Good Boy. Good Boy yun eh. Naranasan ni Ma'am Lena yung experience na ito, kakaiba. Talagang Kaya pagdating sa... trial by fire to sa lahat eh. Di ba? Yeah, okay yan si Ma'am Lena. Ang daming pagsubok na nangyari, di ba? Talagang... Ang pero daming na- challenges, ang dami. daming struggles. Pero wala, nandiyan pa rin, no? Yung kwento nga ng Master Yung lusob na yan, di ba? Namumblema ba? Hindi naman hiyang, di ba? Magaling magluto si Melo. Oo. Ayan. So, dumaan sa butas ng karayon, pero Nandiyan pa rin. nandyan pa rin at Surviving. Yeah. going strong pa rin. Kaya yan ang mga chine-cherish natin kay Ma'am Lena. Matibay talaga ang Kaya foundation. nga, yung talagang pick natin para magiging OM. Unanimous naman talaga. Yun naman talaga na, Oo. oo. Kaso, sabi nga, may dumating kasing point na kailangan ni Ma'am Lena ng tulong. Naalala ko yun eh, nag-air talaga si Ma'am Lena. Oo. Hindi ko nakakayanin lahat dahil lumalaki ng pamilya natin dito sa MGQC. O, Dumadami ang naalala ko responsibility. yan, kinausap Oo. yan ni Sir Romeo mo, di ba? Oo, sir. Mm. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba? Sabi niya. Kaya mo ba? Kaya, sir. Yeah. Ano ba yan? Present na tanong mo yan ngayon? Hindi, kasi nung time kasi parang kailangan na namin gumawa ng move. Mm. Kasi kung hindi mo kaya, kailangan naming maghanap ng kung sinong mas Qualified sa kayang posisyon. kayang gampanan yung role. Di sinabi kailangan ko lang ng katulong. Kaya ayun, pumasok si external manager. Si Ma'am Lorely. Ma'am Lolly na lang. Oo, kasi loko talaga si Sir JJ kasi eh. Pasok. Nagkaroon ng external, internal eh. Ayan, ha? Nagmekaniko. Nagmekaniko. Yeah, good afternoon po. Ako po si Lori Lee Del Rosario. You can call me Loli po, for short. Minsan panganiban. Ayun. Apelido. Hindi ko na tanongin yung taon o ilang taon na. Hindi na kailangan. Ah, Basta Gen- Gen Ngayon, X. Oo, Gen X. X. Gen X. Okay na yun. Huwag mo na rin tanongin yung mga edad natin. Huwag na Gen natin X. sabihin. Gen Alam mo X na kami, yun. ha? Ano ba yung pinakamababang edad sa Gen X? 1980? 80 ba? 80 ba? Hindi, pag 1980, ano na yun eh. 81 pala ang 81 yata. Millennial. Millennial eh. Ayan, sige, Ma'am Loli. Kay tuloy. Ma'am Lolly. So yun, nag-apply ako dito sa Master Garage. Yung ate ko kasi, pandemic kasi noon. So nawalan ako ng work noon. So binalitaan lang ako ng ate ko na may hiring sa Master Garage. So yun, nag-apply ako. Nag-interview si Sir Warren, Sir Joel. Nung unang tanong ko nga, sabi ko, Sir, ilan ba yung kailangan? Sabi ni Sir Warren, isa lang. Nako, nag-isip na ako, sabi ko, nako, isa lang ang kailangan. Baka di ako makuha. Wala pa namang ibang nag-apply din. So, yun. Nung araw na yun, natanggap naman agad. Tapos, nag-apply ako as, customer service. Customer service. Inbound. Inquiries. So, Ayan. dun ako nag-start. Si Ma'am Lolly naman, talagang bago pa na-create yung customer service na yan, talagang Pioneer to, si Ma'am. siya yung nung gagawa kami ng item para diyan sa sa customer service na yan. Si Ma'am Lolly kaagad ang pinakaunang nakita namin kasi vouch by Vouch by si Romeo Regalisa, Pascual. Galing to ng galing ng Call call center. Oo. Pwede Ang to. bigat ng resume na binigay ni noon, ni partner namin. Yung sinabing, okay, ito open na position noon. Sabi niya, kailangan natin ng inquiries natin for Quezon City. Talagang, ito, ang binigay kagad niya yung resume. Sabi ko, bata pa na ito. Sabi ko, ayos. Gen X. Ano lang. Kaya, nakakatuwa. Talagang, sabi ni Jen, no?
ito talaga ang kailangan nyo dito. Which is, ang Which tiwala is, naman ano, talaga namin sa partner Sobrang, namin. ano yun, sobrang overwhelming. At the same time, nakikipagpatayan, nakipag-awayan sa OM before. Oo. Talaga, ang loli, ano ba yan? Papatayin mo ba kami dito sa baba? Hindi si Ma'am Lena po yun kinaklarify ko lang. Kinaklarify ko lang. Yung ano, yung yung baby. previous administration. Ayan. Previous administration. Previous leadership. Ayun, Previous leadership pala. baby pa yun, wala pa buhok eh. Baby pa yun, wala pang buhok yun eh. Ayun, so Shout si Ma'am Loli, ang pinaka ano ko diyan is talagang yung field of expertise niya nandoon talaga sa item na in-applyan niya. So hindi kami nagkamali at saka alam ko na talagang yung item na yon talagang para sa kanya eh. Oo. Wala na, hindi na kami tumanggap ng iba eh. Oo, Wala na. wala na talaga. Nagdagdag na lang tayo. Ayan. Nagdagdag na lang. Sino ba yung unang partner mo? Sir Alec, asa na? Ayan. Yan talaga, yan si Alec talaga. O galing sa ano ang ba yan? original na Main ang original talaga natin na outbound, no? Itong nag-pioneer, ganyan daw Pioneer nag-pioneer outbound nun eh. yan. Oo. Etong si Alec, may kwento rin to. May kwento rin yan. Sa oh. episode Ano, 27. Abangan nyo ha. May kwento rin yang behind the camera. Siya naman talagang behind the camera. May kwento din yung taong behind the camera. Oo, may kwento rin May yan. kwento rin yan. Sa Isasalang din natin yan. Episode 11 ba yan o episode 12? Basta, sasalang natin yan. Kahit saan tayo makarating episodes. Oo, kasama talaga. Isasalang natin yan. Ngayon nga, sinasalang na natin eh. Hindi malapit niya na. alam eh, di ba? No? Bangan nyo, mga paps. Ayun. Sige, Ayan, patuloy continue, kay Ma'am Loli. Ayan, after ng, syempre, ilan years or months ka dito sa pagiging, sa position na inquiries natin. Then, siguro yung challenges, both of you, mamaya nyo na anihin yun. Kwento nyo muna kung ano nangyari. Then, tumuloy-tuloy ka na until your position right now. Sige, kwento mo lang. So yun, after 2 years na pagiging service, customer service, na-promote as admin supervisor. Yeah. So ngayon, after nun, yun, operations manager, external. External. By the way, i-explain namin kung bakit external tsaka internal. Ang internal partner, si Ma'am Lena, Nasa eto loob. yun eh. Oh, malamang, internal eh. Ang external nasa labas. Yan ang pinaka Ano yan eh, hiniwalay natin in a sense kasi na para at least yung internal, basically yun, to take care talaga ni Ma'am Lena lahat na nangyayari in terms of operations inside. Yung mga parts natin, resibo, yun talaga yung parang focus and even mechanics. Kay Ma'am Lena yan eh. Ang external naman natin is basically in charge yung flow ng sales naman ng Master Garage. So, kay si Ma'am Loli, ito yung siya nag-handle syempre sa mga inquiries natin. Actually, syempre pag kumakausap din tayo ng mga customers outside. So, basically, it's sales ang external. Internal, yung si Ma'am Lena, doon naman tayo sa operations natin. So, kailangan talaga meron tayong hiwalay eh. Kasi pag isang tao gagawa niyan, puputok. Hindi kakayanin. Hindi kakayanin. Sa external, dadagdag ko lang, si Ma'am Loli, siya yung talagang umiikot sa floor para every now and then, chine-check yung process ng gawa. Kung may nag-chani-chani dyan or may nag-ano-ano dyan, chachaniin yan ni Ma'am Loli. Tsaka Ayos kayo. customers ang focus. Oo. Ma'am Lena is Ikot sa customers, ikot sa kung ano pa yung mga kailangan doon sa sa floor. Kasi si internal, si Ma'am Lena, andun siya sa loob ng office. Siya naman yung nakaano doon sa kung anong pinagagawa sa parts natin, sa pricing, pati yung sa inquiry, dapat natutukan din 'yon. Ayan. So, yung lahat na ginagawa mo, hinati na yan. May katulungan na, dalawa na kayo. So, dalawa na kayong nagpa-perform as OMs. So, magaang na. Diba? kahit paano. Hindi na ganun kabigat.
Tsaka may point person na tayo, partner. Kung meron tayong concern dito sa area na to, alam na natin kung sino lalapitan. Yes. Dati kasi nangyayari, parang lahat ng tanong Umiikot. kay Ma'am Lena. Lahat eh. As in talagang, di ba? Nakikita natin pa paano talaga dumiskarte si Ma'am Lena noon. Talagang hirap. So, ginawa na natin to. Hiniwalay na kayo since dalawa naman kayo yung leaders dito sa MGQC. So, at least, mawala konti yung pressure. Alam ko may pressure pa rin naman kasi nasa business tayo ng, syempre, may sales tayo na aspect, di ba? Tapos meron tayong mga mekaniko who works on the cars, di ba? Maraming proseso talaga tayong ginagawa. Pero yun ang maganda dito. So, Hiniwalay na natin. umpisa na natin. Ay, ito na. Yan na. Hindi pa pala ano yun. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Intro pa lang yun. Ano ba to? Umpisahan natin to agad sa love life? Ay, Umpisa tayo kay internal. Ayan. Inside out tayo ngayon. Ano to eh? Inside out tayo ngayon ha. Internal, external, internal, external. Get ready. Question number 1. Yun. Pang Miss Universe yan. Ang haba niyan na, partner. Ano yan eh? Okay, na-identify mo na, alam mo na, manager ka, alam mo na ano ka, di ba? So, ang question is, ano ang pinaka-importante mong role bilang isang internal manager sa araw-araw na operation natin? Anong pinaka-vital role yan eh? Ang Vital. pinaka-importante sa lahat na ginagawa mo on a daily basis. Ayan ang question number 1, Ma'am Lena. Go ahead. Sipain si Mary. Huwag pakainin masyado. Tumataba. Mataba yan. Mahaba pa po. Naglolongbak na eh, no? Longbak. Eh, no? Sige, Ma'am Lena. Inaano natin para relax lang tayo. Para ano, alam mo naman yan, ginagawa mo yan, kaya lang, gusto lang nating malaman din ng ano natin, mga nanonood, kung ano ang ginagawa ng isang internal manager. Siguro doon sa question na yun, sir, ang pinaka vital role doon is yung part na ano, sir, na kailangan na make sure ko or na-double check ko yung process na ginagawa doon sa loob. Especially sa office, yung simula sa pag-quotation ng parts, sa pag-canvas, sa ordering, and then yung status, kung ano ng status ng pyesa, status ng, ayun, then yung sa resibo din, double checking, ayan, bago makarating sa customer. Yeah. Yun. Very crucial yan. Apo, yun ang pinaka-crucial talaga yun. To double check, and May live caller po tayo. Malamang po yan si Melo yan. May live caller agad, ha? from Cavite. Lang, Sir Mike. Wait ka lang, Sir Mike. Sir Mike, sabihin Ayun natin. po, to make sure to double check po lahat ng process, sa parts, sa quotation, sa resibo, and yung sa tools. Yeah. Para ma-make sure na ongoing yung yung flow ng operations. Very good. Kasi yun yung parang backbone ng din. Oo. Yun naman talaga ang kasi syempre, pag hindi na umpisahan ng hindi maganda yan, labo-labo na yan, hanggang sa dulo. Pero pag umpisa pa lang, nandun ka na, kumbaga naunahan mo yung proseso, susunod na yan, smooth lang yan. Kasi pagka magulo na, tsaka ka dumating, hindi mo sila naabata, hindi mo naayos. So, tama yan. Talagang see to it, double check, triple check, yung process na ginagawa from start hanggang sa patapos. Tsaka sa Master Garage talaga na yan, na sistema. Oo, kasi may system tayo eh. Mm. Ang pinaka lang naman dyan is i-implement kung ano yung system, sundin kung ano yung system. Yun lang naman yun. At kayo yun, bilang isang manager, nandun sa mga leader kayo eh. Kayo yung nag-implement. Kayo nagbabantay para masusunod yung mga process, masusunod yung mga dapat sundin. Yun ang pinaka importante, vital role. Sila talaga yung tagabantay eh. Oo. Tapos kami,
Tagabantay din. Tagabantay. Binabantayan yung bantay. Binabantay. Yung bantay, binabantayan ng bantay. Hindi, ang binabantayan natin, yung mga alam natin crucial na kailangan desisyonan. Which is, by the way, kumonti na. Kasi alam namin dati, di ba, yung hardship talaga ni Ma'am Lena noon before. Oo. Yung lahat ng problema talaga, sinalo talaga niya eh. Talagang... Kasi maya-maya papunta naman tayo doon yung pagdating sa Challenges. challenge doon sa mga mekaniko. Sige, kaya kwento From natin question, yan. from question number 1, Mm. may continuity doon sa question number 2 eh. So, naumpisahan mo na ng maayos para masiguradong smooth yung flow Yeah. ng trabaho maghapon, di ba? Okay. So, tama yung sinasabi ni Ma'am Lena. Nasa talaga responsibility niya na mauunahan, ma-in place lagay lahat, masundan ang tamang proseso, masundan yung tamang dapat sundin. Kasi pag hindi mo binantayan, gagawa na ng ibang eh. Gagawa na ng ibang diskarte. Hindi Yeah, pwedeng may ganyan. Hindi change. ganyan sa master garage. Meron tayong sistema na sinusunod. Yun talaga ang mabantayan. Okay, ano pa? Question number 1 muna kay Kay Ma'am Loli? kay Ma'am Loli. Para sabay-sabay. Oo nga. Walang Iano natin, gano'n. Okay. Ma'am Loli, bakit Gen X ka? Bagay. Hindi po yan. Yun lang dyan, bro. Teka, bigla ako nagtanggal ng salamin no? Talagang ganito daw Gen X eh. O yun. Sige. Ma'am Loli, ano natin to? Relax lang ha. Sagutin mo lang to na maayos. Yes or no? Oo. Okay, kay Ma'am Loli bilang external manager, no? Ano ang main responsibility mo bilang external manager? Or syempre talagang bago pa naman itong prosesong to eh. Itong ginawa natin eh. Sir JJ, kailangan mo pa i-explain maganda. Pero alam mo na naman na yung gist kung bakit. Ano ang ginagawa talaga, responsibility bilang external manager sa inyong pagkakaintindi? Sa pagkakaalam ko, bilang external manager, dapat naalagaan yung mga customers, nasa-satisfy yung mga needs nila. Aside din sa customers, dapat ma-implement, kung ano yung dapat ma-implement, yung system, yung culture. Kasi kapag na-implement mo yan, nasunod mo yan, everything will follow kasi. Everything will follow. Definitely. Sabi nga, may sistema tayong sinusundan eh. Gawin lang natin to kasi ito naman talaga yung din-develop ng ating founders eh. Di ba? Naiisip nila yan on a daily basis kung paano talaga palakihin ang company natin. Ngayon, syempre, yung culture na yan, marami tayong dyan eh. Marami tayong binangga dyan actually eh. Di ba? Yung kultura kasi talaga ng Master Garage, talagang ang focus natin is, syempre, mga customers. Satisfaction. Kasi bilang, syempre, Customer service, yes. pag customer service, maganda pa nun,